alam natin, ongoing bakbakan sa Middle East. Bakit mabalik pa rin tayo doon? Nandun yung pera eh. Dito, mas takot kami. Dito kami, mas yung anak namin magugutom. Di bumalik na lang doon, mas maganda. Kahit gera, at least may pera. Tsaka hindi naman po lahat na ginigera. Nadadamay lang. Kaysa dito, dito kami mananatili, wala naman dito, magandang trabaho. At least doon meron. Hindi kayo natatakot talaga mo kasi walang takot? Lahat naman tayo mamamatay. Kung talaga nandun yung kapalaran natin, wala tayong magagawa. At least ginawa natin yung lahat. Naging okay naman. Hanggang sa naging 8 years ako sa Kuwait, umuwi ako. Tapos sinatid ko lang po yung Anong trabaho niyo sa Kuwait, ma'am? DH po. Domestic helper. Pero nakapag-try kayo mag-work dito sa Philippines? Mahirap po dito, mga extra lang na trabaho. Pero mahirap, kailangan bumalik. Okay. Tapos kung i-compare mo, mas okay talaga yung kitaan sa ibang bansa? Mas okay po kasi babago yung buhay mo, gaganda kaysa dito. Hanggang lang, kain lang, walang mangyayari. Lalo pag may anak kang binubuhay, wala. Hindi mo makapag-aral, hindi sila, hanggang lang yung kaya. Kasi minimum lang dito eh. Tapos ngayon ma'am, kasi ang sabi nila, tumaas na yung value ng dolyar. Oo nga. 16 na. Sa tingin mo ba mas, sa inyo mga OFW, magandang balita yan? Para sa amin, maganda yun. Ngayon lang yan, kasi gira, babalik din yan sa dati. Nangyayari man po yan pag may nangyayari, tumataas sa tagal ko pong nag-abroad, ganyan yan. Pag may problema sa Pilipinas, tataas. Pag doon naman, parang gano'n lang, babalik din po yan sa dati. Pero bababa. maganda talaga. Pero maganda po, pag mataas, maganda. Bakit maganda? Can you explain para... Kasi yung dati, limbawa, ang minimum ng sahod mo, 30. Pag tumaas yun, dadagdag ng 3,000. O, saan mo pa yun nahanapin? Dagdag na yun, savings ba? Dagdag savings, tapos mas malaki may papadala. Opo. Pero, ang ano daw kasi, na kahit malaki may papadala natin, maano naman yung dito, yung bilihin. So, paano yun? Wala din. O, yung mga bilihin dito, ang talagang sobrang mahal. Sobrang mahal ang Pero malaking bilihin. tulong na kapag yung US dollars talagang tumaas yung value. Para at least, Opo. Maganda rin po kasi syempre katulad sa mga nagtatrabaho sa abroad, pag tumas, yan lang naman ang pag-asa nila. Pag tumataas, masaya kami kasi mataas yung value ng pera eh. Tapos yung bilihin dito, mataas pa. Ganun. Beautician. Di ba Riyadh is part ng Middle East? Di ba kayo natakot na bumalik doon ongoing yung war? Bakit di kayo natakot? Para sa pamilya mo. Pamilya? Bakit para sa pamilya? Breadwinner po. Kumbaga, wala kayong kikitain pag dito lang kayo. Pero yung danger na, yun nga, may gera, may bakbakan doon, may tensyon. Sa Diyos na lang lahat. Okay. Susugal para Opo. kumita. Pero safe naman, wala pa namang Pero yung warning lagi nila na ganun nga, may mga missile na umaano. So, yun na po iniinda yun kasi mas malagasan yung may kikitain. Opo. Paano kung pagdating nyo doon? Wala naman. Sige, ma'am. Ma'am, anong masasabi mo na advantage ba, magandang balita ba para sa mga OFW na tumaas yung value ng dolyar sa peso? Siyempre. Bakit? Siyempre yung pinaghihirapan mo dun, ma'am, mas mahalaga yung lalaki yung income mo para madali kang makapag for good. Ganun po. Malaki napapadala sa pamilya. Opo. Okay. Malaking bagay po yun. Pero yun nga, ang malaki nga daw ang ipapadala pero yung bilihin naman dito. Gold. Ginto na talaga. Kaya talagang need. Kahit na nakakatakot, kailangan talaga ma'am. 3 years na. 23 years na. Saang bansa po? Saudi. Saudi. Tapos, nandito ka For vacation. vacation. Oo. Okay, sige. Kasi ngayon, ma'am, by the way, ano pong trabaho natin sa Saudi? Household worker. Ano po? Worker. Household. Sa household. Okay. Magkano swelduhan doon, ma'am?
Depende kasi. Sa case ko, meron akong sweldo dun sa office namin na nanggagaling. Tapos meron din sa pinaka-sponsor ko. So, doble siya. Nakapag-try ka mag-work dito sa Philippines? Before, sa Okay. How can you compare yung sorduhan dito kumpara doon sa Saudi? kasi sa Saudi, parang naiipon namin less yung pamasahe. Tapos hindi rin siya masyado magastos. Unlike dito yung transpo, diba? So, ibig sabihin, ma'am, mas malaki yung kita nyo at naipapadala sa Philippines. Okay. Tapos, ngayon naman kasi, di ba alam naman natin na tumaas na, sumipa na sa 60. Yung palitan ng peso sa dolyar. Okay. Gaano ka, sa OFW yun? Kasi ang sabi nila, parang mas okay sa side ng OFW. Sa side namin, okay. Pero pagdating din naman dito, mataas yung bilihin. So, parang hindi rin namin nakikita yung difference niya, di ba? Pero at least, mas malaki na yung may papadala nyo sa Pilipinas. Oo. Pero yun nga lang, bawi lang. Kasi Bawi lang kasi mahal din naman yung mga bilihin dito. So, ganun din. Same lang. parang hindi pa rin mararamdaman. Hindi rin masyado. Okay. Pero, mas okay na po yung ganun sa inyo. Anong... Mas prefer ko, okay na mataas yung palitan. Kasi kahit pa paano, na-adjust namin, though mataas ng bilihin dito. Kesa naman na yung palitan is yung normal lang na mababa, tas mataas pa rin naman yung bilihin dito. So, hindi pa rin namin, parang lang. Pero at least somehow ngayon, Mas yung okay. develop na. Mas okay. Oo, mas okay siya. Tapos, doble ba yung in-expect natin na maipapadala natin with 60 na palitan? Hindi rin. Bakit? Kasi kailangan din naman, 'di ba, hindi naman lahat papadala. Kailangan may savings din naman kami. So ganun. Okay. Ngayon po na sabi nila mas mataas na daw yung value ng US dollars, umalong kasi 60. Magandang balita ba yun para sa mga OFW? Siyempre. Bakit po? Yun lang ang pag-asa ng OFW. Tataas yung value. Tumas. Eh, mahirap din pag dito lang. Bakit mahirap pag dito lang, sir? Okay po ba yung natin sa Panama? Okay naman. Basta masipag ka lang. Kahit saan. Kung ikaw, ma'am, kung halimbawa, babalik si Miss ka sa Panama, tapos mataas na yung palitan ng dolyar kaysa sa anong magandang balita ba yan para sa mga pamilya ng OFW? Well, okay lang naman kasi syempre pag sinabi nating dollar, pagdating dito sa Pilipinas, iba talaga, malaki ang value kasi ang taas ng palitan niya. Yun nga lang, ang disadvantage lang, syempre malayo sa pamilya. Yun lang na ang pamilya. Pero kailangan kasi yun ang pangbuhay natin sa pamilya. Kaya kailangan talaga mag-sacrifice para magtrabaho. Pero yung mga ganitong mas mataas na palitan ng dolyar, talagang good news sa mga... Hindi rin kasi tayo rin naman dito nahihirapan din kasi ang bilihin parang kulang din. Kumita ka ng malaki pero ang bilihin parang ganun din, wala ding nangyayari. Kumbaga, kung dapat pantay lang, diba? Sakto lang. Kasi kung mataas ang dollar, mataas din ang bilihin natin dito. Ganun pa rin, magsasuffer pa rin tayo. Parang nawawala din yung taas ng value. Siya dito, taas papunta na. Okay, nagbakasyon dito, tapos ngayon palipad ulit. Okay, pabalik. Hindi siya takot bumalik, knowing na may bakbakan? Wala ganun talaga. Ganun sa buhay Kailangan ng pera. Opo. Wala naman, may alay tamang magkano lang ng sahod dito, di ba? Kaysa naman dito, wala nga tayo magagawa. Ganun lang talaga. Kaya natin ko na lang din. Naku, paano may mangyari sa kanya sa pag-ano yun doon? Okay. Hindi natin iniisip. Opo, hindi. Parang isip natin na bahala na ang Diyos, gano'n. Opo, ganun. Saka okay naman doon sa kanila. May assurance naman na bago may sakuna, din sila sa mga mabilis. Saka malayo naman siguro doon. Ano po masasabi mo na tumaas yung palitan ng dolyares, naging 60 na. Magandang ba yan, balita sa mga pamilya ng OFW na malaki daw yung ipapadala na nila kung tumataas yung dolyar?
sa akin, okay lang siguro. Ganun. Yun lang. Wala na ako ibang mako-comment kasi, siyempre, sila naman yun. Iba-iba naman yung reaction ng bawat tao. Nagpapatuloy na bakbakan doon? Oo. Ganun. Dahil sa gera siguro. Ganun. Kailan niyo po nalaman cancel? Lamang ko naman sa page ng airlines, puro pumunta talaga ako rito para ma-sure ko ba na kung totoo o hindi. Tapos yun nga, yung cancel hanggang April 2018. Pero sa April 18, yung Philippine Airlines, para possible para makaalis dahil sa gera. Ganun. Pero ikaw, sir, nung na alam mong may giyera, Oo. gusto mo pa rin bumalik doon? Nung nagbakasyon ako, na-stress dahil gawa ng gusto ko balikan yung benefits ko. Yung benefits mo doon? Oo, kasi matagal na rin ang panahon. Siyempre gusto ko makuha bago mag-send at for good. mag-turgot na Magkano yung siguro. benefits? 19 years na rin ako doon, pero may kalating milyon na rin siguro. 30 million yung na-expect mo. Hindi, 30. Maliit lang naman sweldo ko. Ganun. Makalating milyon lang ganun. Gusto ko balikan para mag-turgot na Babalikan rin. mo lang, kunin yung benefit, pero babalik ulit dito. Mga isang kontrata pa, tapos mag-turgot na rin siguro. Oo. So, hindi ka natakot na syempre, gera. Hindi, malayo naman doon sa amin. Malayo naman. Sir, kasi may isa ka pang kontrata, malaking bagay ba sa isang OFW na katulad mo na tumataas yung value ng dolyar sa piso? Oo, mas malaking bagay yun. Kasi sa pagtatrabaho ko doon, napag-graduate ko rin yung panganay ko sa pag-aaral. Awa ng Diyos, nakapagtrabaho na sa bangko. Tapos, bakit anong nangyayari sa padala natin kapag mas malaki yung dolyar? Naka-save din kahit konti. Ganun. Awa ng Diyos, nakapag-pundar naman, konti lang. Ganun. Gaano ka good news ba sa isang katulad natin na tumaas yung value ng dolyar sa peso? Sa OFW, oo. Pero sa dito, kawawa yung mga yan dito kasi mahal yung mga bilihin. Pero sa inyo po, gaano ka good news sa mga OFW? Siyempre, mataas yung rate ng, namin, ng sahod. Oo.